안녕하세요. 친구들. 좋은 하루 되세요. 안녕하십니까. Yan, yung mga ilang natatandaan ko noon sa Korean language aking pinag-aralan. Matagal din akong naghintay bago makarating sa South Korea. Bali, una ako nag-aral ay hindi naman ako nakapasa sa exam dahil ano yun self-study lang. KLT 9 tapos KLT 10 ganun din, hindi rin ako nakapasa dahil self-study rin lang. Kaya nung KLT 11 na ako ay nag-aral sa KLC para makasakali makapasa. May trabaho ako noon sa SBMA, factory worker din, pero nag-resign ako doon para matutukan yung pag-aaral ko ng Korean language. Kasi mahirap lalo na kung walang mag-a-assist sa'yo na sa pag-aaral ng Korean language. Lalo na yung mga root word na yung sinasabi nila. Saka mga vocabularies. Kung paano yung diskarte sa pagsagot sa exam o yung mga ganun. Tapos sa mga pakikipag-usap sa mga Koreano, yung mga tamang, kasi sabi na yung mga gayon kaya dapat talaga mag-aral sa talaga Korean language, malaking tulong yun. Tapos nung una ako nag-apply dyan 2006, hindi ako pinalad na makasama sa exam nun kasi wala akong passport tsaka kapos sa preparation nun sayang dahil hindi ko naabutan yung mga first batch, pero okay lang, at least kahit paano naman nakapag-apply pa rin ako sa South Korea hanggang sa makarating ako. Ganun yung aking ang pag-a-apply. Tiyaga lang, tiis lang, aralin nyo maigi yung Korean language, kahit mahirap, kahit na marami kayong ginagawa, pagtuunan nyo lang ng pansin, pagtiyagaan nyo lang. Tsaka pag nag-aaral kayo, dapat unahin nyo muna yung reading, writing, listening, sulat nyo yung alphabet, practice lang din, alphabet muna, habang isinusulat nyo yung alphabet, tapos babasahin nyo siya, napapakinggan nyo gano'n na, reading, writing, listening. Tsaka pag nagre-review kayo, wag nyo masyadong pupuyatin yung sarili nyo kasi ang pagre-review ng Korean language, hindi naman persahan, hindi naman mabilisan yung pag-aaral ng Korean language. Sabi nga nila, it takes time. Kasi mahirap nga talaga. Naranasan ko rin dyan yung mag-skill test. Kasama ko doon, yung mga first batch namin na skill test. Pero noon, wala pang bumabagsak kasi parang, kumbaga, sinusubukan nila ng Korea, tsaka ng HRD Korea yung skill test. Kaya sabi ko sa kanila noon, total, minsan lang to di subukan natin mag-skill test para sa ganun, maranasan natin yung experience na ito. Ano man yung mangyari, at least nandito tayo, alam natin, di ba? Ganito pala kahirap. Introduce yourself in Korean language, tapos may physical, may assembly, marami. Kaya masaya naman kahit papano. Tapos sa pag-aaral ng Korea noon, medyo kumpara ngayon, ang tingin ko medyo mahirap doon kasi noon walang mga vlogger walang, as in, ang pagkukunan mo lang ng information sa YouTube hindi naman masyado kasi nga wala kang vlogger noon, hindi pa uso ang mga vlogs noon sa mga EPS Korea group lang kami kumukuha ng information noon. Tapos ang reviewer namin Xerox copy pa na ang labo. Tapos
pahirapan pa dahil malabo na nga yung Xerox copy, maliliit pa yung minsan yung mga ano niya, alphabet niya. Kaya medyo mahirap talaga dahil kailangan pagpursigyan. Ang kaibahan lang noon sa ngayon, noon kasi kahit tsamba-tsamba lang exam, okay lang, makaka-exam ka. Eh ngayon, hindi pwedeng tsambahan style eh. Kailangan pag-aaralan mo maigi. Kailangan magaling kang makipag-usap sa mga trainer o yung pagdating ng skill test kasi kasama yun eh. Hindi katulad nun, basic lang, okay na. Tsaka pagdating sa Korea, alam mo yung mga release, hindi natin maiwasan yan eh. Eh, hindi naman kasi lahat pare-pares ang katawan ng tao eh. Hindi naman lahat ng release eh nahihirapan sa trabaho. Yung iba magaan lang yung trabaho. Ang problema lang kasi pagdating sa Korea kaya nagpaparelease yung iba dahil yung iba kasi may mga kamag-anak. Andun yung kapatid, pinsan, asawa. Minsan may sakit. Kaya nagpaparelease sila para makasama nila yung mga may sakit nilang kaibigan, asawa, kamag-anak. Kaya ganun. Minsan naman kaya nagpaparelease hindi dahil nahihirapan sa trabaho, kundi nabibigatan sa kasama sa trabaho. Marami kasing bully sa Korea. Yung mga, alam mo naman, yung toxic na ugali ng Pilipino, eh, ganun talaga. Hindi maiiwasan yun, yung mga nauuna sa kumpanya. Pagka tinuturuan sila ng trabaho, yung iba ma-pride, yung iba ganito, ganun talaga. Kaya nga sabi nila, hindi mahirap ang mag-abroad at hindi rin masarap ang mag-abroad, sabi nila. Pero para sa akin, masarap na mahirap talaga. Masaya na malungkot sa ibang bansa. Kaya habang bata pa kayo, subukan nyo. Sa Korea kasi pagka nagpa-release ka, parang ang babaw ng tingin nila eh. Parang bang ang tingin nila eh, yung ano, tawag dito, maarte ka sa trabaho, parang ganun. Hindi naman sa lahat ng nagpaparelease eh maarte o ayos sa trabaho. Yung iba kasi kumukuha lang ng experience. Halimbawa, naka 1 year sa isang company, lipat sa ibang company, for experience lang para pagdating ng tapos ng kontrata nila sa Korea, marami silang experience. Pwede sila mag-apply sa ibang bansa, katulad sa Canada. Maraming mga ETS Korean na nasa Canada na nga rin na ngayon. Lalo ngayon, sumikat yung Europe. Ang dami nang napunta sa Europe. Kagaya ko, napunta akong Europe. Yung iba, napunta ng Japan, Taiwan, o iba pang bansa, katulad Australia, o Middle East. Kaya, ganun talaga sa buhay. Kaya pagka may kasama ka sa company na hindi mo makakasundo, eh, mabigat talaga ang trabaho. Kahit na magaang yung trabaho, eh, magiging mabigat yun dahil hindi kayo magkasundo ng kasama mo. Maraming inggit din dyan, naiinggit. Baga, namili ka lang ng bagong damit, sapatos, kumain ka ng masarap, kumain ka sa labas, kahit nag-iisa ka, parang gusto mo lang mag-relax. Ay, may inggit na yung kasama mo, sasabihin, wala kang pakikisama. Tsaka isa pa, pagka nasa abroad ka, dapat matalino ka mag-invest ng pera mo kasi hindi naman habang buhay nasa abroad eh. Kailangan yan matuto kang magtabi ng pera mo dahil pag uwi mo sa Pilipinas, lahat ng mga nabigyan mo, natulungan mo, hindi naman lahat yun bibigyan ka eh. Hindi lahat yun tutulungan ka. Pagtatawanan ka pa, lalo na kung walang-wala kang pera. Wala ka na ipon, wala ka na ipundar, ano nabili mo. Yan yung mga itatanong sa'yo. Ang tagal mo sa abroad, ilang taon ka sa abroad, magkano yung sweldo mo, anong naipon mo, anong naipundar mo. Ay, puro kaluho, lakwatsa, alak, sugal, babae. Yan yung mga dahilan kung bakit walang naiipon ng OFW. Minsan naman, kaya walang naiipon ng OFW dahil may sinusuportahan pamilya eh. Halimbawa, may sakit yung nanay, o tatay, kapatid,
nagpapaaral ng mga kapatid, hindi maiwasan yan. Kaya pag buhay OFW, hindi madali, hindi masarap sa abroad. Masarap pakinggan nasa abroad, pero totoo, mahirap yung nasa abroad. Marami kang pagdadaan ng pagsubok dyan. Pag nagkasakit ka, ikaw yung gagamot sa sarili mo. Wala kang kasama sa bahay. O may kasama ka sa bahay, minsan hindi mo pa makakasundo. Makakaaway mo pa. Ganun talaga sa abroad eh. Sa pagluluto din, ganyan. Kung minsan kakain ka, pipintasan ka, maraming mararanasan pag nasa abroad ka. Iba-iba kasi ang ugali ng tao, lalo na sabi nila, pag nasa abroad ka, wala kang ibang magiging kaaway dito kundi kapwa mo Pilipino, dahil kapwa mo Pilipino yung kasama mo, kaaway mo rin, ganyan. Pero kahit paano, pagdating ng may problema, kapwa Pilipino mo rin, ang mga kapwa Pilipino mo rin yung magiging kakampi mo, katulong mo. Swerte-swerte lang sa buhay abroad. Hindi lahat ng nag-abroad siniswerte. Hindi lahat minamalas. Ang swerte ng iba ay hindi mo swerte. Ang malas mo ay hindi nila malas. Kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Kaya nga sabi nila, pag mahina ang loob mo, huwag ka mag-abroad kasi sa abroad, hindi pwedeng mahina ang loob mo. Kailangan matapang ka dyan. Kailangan marunong ka, lalo na paghawak ng pera. Hindi pwedeng sunod sa luho. Hindi pwedeng puro pakikisama lang din kasi pag umuwi ka sa Pilipinas, ikaw ang magiging panalo, ikaw ang magiging talo. Walang ibang magdadala ng lahat ng yan kundi ikaw. Kaya pag-aralan nyo kung paano yung magtabi ng pera, mag-ipon kayo habang nasa abroad kayo kasi hindi madali ang buhay sa abroad. Ako, kahit paano, hindi naman sa pagyayabang, pero siyempre kahit paano nakapagtabi ako ng pera para sa akin. Nakabili ako ng investment, maganda yung lupain. Tapos, yung naipagawan bahay, gusto lang ako, ganun lang, gustong ipagawa yung bahay namin kasi pag bumabagyo, siyempre ang hirap pag umuulan, bumabaha. Wala kang matulugan, tumutuloy yung bubong. Siyempre, yun lang naman ang gusto kong mangyari. Bayaran yung utang ng amilyar sa amin. Pero minsan hindi maiwasan na may mga kamag-anak ka dyan na magagalit sa'yo dahil sa inggit. Maiinggit sa'yo, sarili mong kamag-anak, akala kung sino ka na. Pero hindi ganon. Hindi naman kayabangan ng pagiging OFW. Ang pagiging OFW kasi, hindi naman kayabangan yan. Kumbaga, masaya lang tayo na makarating tayo sa ibang bansa. Ang hirap ng pinagdaanan na makarating sa South Korea o sa ibang bansa. Lalo sa Korea. Ang higpit ng exam, medical, ingatan nyo yung sarili nyo sa medical kasi ang higpit. Pagdating nyo pa lang sa training center sa Korea, may medical na. Pag may sakit kayo, pauwiin kayo. Pag may sakit, bawal yung may sakit na nakakahawa. Katulad ng TB, HIV, HEPA. Kaya pag nag-a-apply kayo sa abroad, ingatan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong kain ng kung ano-ano, inom ng alak. Huwag kayong pabaya sa sarili nyo na magpupuyat. Sanayin nyo yung sarili nyo na paggising nyo sa umaga, matulog kayo sa gabi ng maaga, uminom kayo lagi ng tubig para pag-ihi nyo, malinis, wala kayong UTI, hindi kayo high blood, huwag kayong kakain ng mga karne masyado, puro gulay ang kainin nyo. Healthy foods. Kung talagang porsigido kayo na mag-abroad, disiplina ang kailangan. Huwag matigas ang ulo. Sundin nyo yung mga protocol na sinasabi sa medical health na para sa mga OFW. Kasi mahigpit. Kaya dapat maselan kayo sa
kalusugan nyo dahil mahigpit. Sayang kasi gagastos ka. Pamasahe, pagkain, magpapagod ka, Xerox, print, magre-review ka ng pag-aaralan mo lahat. Tapos babagsak ka dahil lang sa medical. Ay di ba sayang lahat. Kaya disiplina kailangan. Saka ingatan nyo yung pag-a-apply nyo. Huwag kayong mag-a-apply sa mga agency na nangihingi agad ng bayad. I-check nyo sa DMW o POEA, workabroad.ph, yung mga legit na agency. Huwag kayong magbabayad basta-basta. Kasi pagka nagbayad kayo, maaring illegal yan pag sinisingil kayo kagad. Kasi bakit kayo magbabayad? Bakit nila kayo sisingilin? Samantalang hindi pa kayo pumupunta sa agency na para sa mga ayusin ng mga documents o sila mag-aayos. Huwag kayo papayag ng ganun. Kung maaari, itawag nyo kagad sa DMW. I-check nyo kung legit ba to. Para maiwasan nyo ang magiging biktima kayo ng human trafficking o illegal recruitment. Maraming ganyan lalo sa South Korea. Wala namang bayad sa South Korea. Katulad ngayon, yung mga farm workers, ang dami dyan, mga nabibiktima. Wala namang bayad sa South Korea Kaya medyo mahaba ang vlogs na to. Usually na hindi ko naman ginagawa kasi ang hirap magpaliwanag lalo na sa vlogs kasi hindi lahat masasabi. Lalo ngayon, no, nandito ako sa school, mainit, maingay, tsaka yung background ko maliwanag, blurred siya. Kaya ang boses ko pa namamalat. Ito yung epekto. Kaya pagka malamig ang panahon, lagi kayong iinom ng inyong maligamgam na tubig. Malaking tulong yan pagka umiinom kayo lagi ng maligamgam na tubig. Lalo sa umaga, para pagdating ng medical ninyo, maiwasan yung mga sakit. Kasi yung naranasan ko, karamihan ng mga kasama ko sa mga medical high blood, may diabetes, yung iba may hepatitis, yung iba overweight. So, hindi pang karaniwan, mga bata pa yun pero may mga sakit na. Iwasan nyo din yung magkaroon ng sakit sa baga o yung TB kasi bawal yun. Kaya ako, kahit na papano, maswerte pa rin kasi physically fit. Kaya yung mga naranasan ko, experience ko, sinishare ko lang sa inyo. Hindi naman kayabangan yung pagiging OFW. Maintindihan nyo lang ako pag naging OFW na kayo. Yan ang palagi kong sinasabi. Huwag kayong mainggit sa mga katulad ko na naging OFW na natutuwa lang ako na marami ako naging investment o na ganun, na ipundar. Sabi nga nila, yun lang naman yung premyo ko bilang nagtatrabaho sa bansa na ito, sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya payo ko sa inyo, tiyagain nyo lang. Lalo yung mga gusto mag-aral sa Korea, Japan, yan. Magagandang bansa yan. Maswerte kayo, paulit-ulit yung sinasabi dahil nung panahon ko namin, no, noon wala naman South Korea, Japan ang lalaki ng mga placement pinyan. Ang mga sikat na applyan nun, Taiwan, Saudi, ang hirap mag-apply nun. Buti ngayon may internet na, may Google, may YouTube, may Facebook, may email. Dati nun wala yung mga yan, kaya pahirapan mag-apply nun. Kaya maswerte kayo dahil kahit paano naandyan yung biyaya na offer ng maraming bansa. Kaya wag niyong sayangin ang pagkakataon hanggat mga bata kayo. Maranasan niyo yung mabuhay sa ibang bansa, makasama yung iba't ibang lahi. Diyan mo mararanasan pagka ikaw nag-abroad. Diyan mo makikilala ang tunay mong sarili kung hanggang saan ka, kung hanggang saan ang tibay mo, yung karanasan mo. Marami ka mararanasan, kaya maswerte ka pagka nakarating ka sa ibang bansa. Pero hindi naman lahat, kagaya ng sabi ko, swerte.
Siyempre, yung iba, hindi naman swerte, may malas din. Kaya swertehan din. Kaya pagbutihan nyo lang. Ako, ang payo ko sa inyo, di ba? Sabi ko nga, tiyagain nyo mag-aral. Korean language ako. 10 years ako naghintay. 2006, nakaalis ako ng 2016. No? Sipin mo yun, 2006, nag-umpisa ako mag-apply papuntang Korea. Pero 2016 ako nakaalis sa Korea, papuntang Korea. Nakapasa ako sa exam noon, 2015. 2 beses akong bagsak. Kaya tiyagaan lang sa pag-apply sa abroad. Hanggang sa makarating din ako sa ibang bansa, kagaya ng Europe. Dala-dala ko yung experience ko na wala naman akong alam sa trabaho eh. Kumbaga, swertihan lang din. Basta may bakante, apply lang ako na apply. Kung baka sakali, swertihin. Di ba? Tapos, baka sakaling matanggap, gano'n lang. Yun lang ang payo ko sa inyo. Kaya, tiyagain nyo lang. Huwag kayong panghinaan ng loob. Pagbutihan nyo lang. Ingatan nyo yung sarili nyo. Para ang lahat ng pagod nyo hindi masayang. Tsaka pagka nag-abroad kayo, huwag kayong makalimot magpasalamat sa ating Panginoon. Kahit na gaano tayo kasama. Katulad ko, sabi nila, sama ugali ko daw. Di ba? Wala namang perfectong tao eh. Pasalamat tayo palagi sa ating Panginoon. Yun lang naman yung ating magagawa eh. Tao lang tayo na nagkakamali. Wala namang perfectong tao. Minsan kasi ang pagkakamali natin eh, hindi naman nating kasalanan. Ang pagkakamali natin kasama sa buhay yan. Dala na rin ng ibang tao. Kaya tayo nagkamali. Kumbaga, nag-reply lang tayo dahil tayo nasaktan, ganun. Parang ganun lang, di ba? Kaya pagbutihan nyo lang, laban lang, sabi ka, di ba? Good luck sa inyong lahat.